Magandang hapon po sa inyong lahat. So continue po tayo sa ating pong Believer's Guide Seminar. And today, session number 8 na po tayo. Para maumpisahan po ito pong session number 8, brothers and sisters, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray. O dakilang amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon ng langit at lupa, at Diyos na may akda ng kaligtasan, una po sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil po sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa napakahalagang dugo na itinigis niyo doon po sa krus para po sa katubusan ng lahat naming mga kasalanan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, gabayan niyo po kami sa patuloy po naming pag-aaral para po dito sa Believer's Guide Seminar. Session 8 na po kami, Panginoon, at pag-uusapan po namin ang isa sa pinakamahalagang paksa na dapat mapag-aralan at matutunan ng mga brothers and sisters. Kaya gabayan niyo po kami, Panginoon, nagpapakumbaba po kami. Ibigay niyo po sa amin ang mga turong makalangit, mga bagay na espiritual, at nawa maunawaan po namin ito sa aming puso, sa aming buhay. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan po ng banal na espiritu, at nawa habang kami po ay nag-aaral ng inyong banal na salita, ay masaliksik namin at masuri po namin ang aming pananampalataya at ang aming buhay Kristiyano sa inyo pong harapan. Ilagay niyo rin po sa aking pananalita, Panginoon, ang naaayon sa inyong banal na kalooban. Mula po sa simula hanggang sa matapos ang Believer's Guide Seminar na ito, kami lang po ay lubos na nagtitiwala at umaasa sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so muli po magandang hapon po sa inyong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Lumang Tipan, Book of Judges. Hukom, chapter 6. Judges, chapter 6, verse 12 at verse 13. Babasahin ko po Hukom chapter 6, versikulo 12 at 13. Mga brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos dito po sa Book of Judges, chapter 6, verse 12 and verse 13. Nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, "Ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw na magiting na mandirigma." Sinabi ni Gideon sa kanya, "Subalit Ginoo, kung ang Panginoon ay kasama namin, bakit ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? Nasaan ang lahat ng kanyang kamanghamanghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga ninuno? Na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon itinakwil kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Midian." Hanggang dito na lamang po. Sumuli po, nagpapatuloy po tayo sa ating pong Believer's Guide Seminar, and today, nasa session number 8 na po tayo, and our topic will be about suffering. Yung pong paghihirap o yung pong pagdurusa. Some 3,000 years ago, may isa pong magiting na mandirigma sa katauhan po ni Gideon ang nagkaroon po ng ganitong pag-iisip. Nagtaka siya at meron po siyang malaking tanong sa kanyang isipan. Ang tanong niya, dito po sa verse 13, nung siya po ay dinalaw ng anghel ng Panginoon, ito po yung agam-agam o di kaya laman ng kanyang puso. Sabi niya, sa verse 13, "Subalit Ginoo, kung ang Panginoon ay kasama namin, bakit ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? Nasaan ang lahat ng kanyang kamanghamanghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga ninuno na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon itinakwil kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Midian." Nagtaka po siya. If God is with us, bakit kami nagdurusa? Bakit kami naghihirap? Ito pong question na ito pong agam-agam sa isip at puso ng isang mighty warrior dito po sa Book of Judges na nagngangalang Gideon. Ang tanong din pong ito ay kadalasan din pong nasa ating mga isip bilang mga born-again Christians. Kaya kailangan po nating malaman ang tamang perspective, tamang pananaw, at yung pong tamang
pagtugon natin kapag tayo po ay nagkakaroon din po ng suffering. Kaya ulitin ko po, maring mayroon kayong ganitong question, especially sa mga baguhan po nating mga brothers and sisters. And today, detalyado po nating pag-aaralan ang mga kasagutan patungkol po sa topic na suffering o pagdurusa. Kaya yan po ang topic ng ating session number 8 sa ating pong Believer's Guide Seminar. Suffering is a universal thing. Tandaan niyo po ito. Ang suffering, hirap, pagdurusa, ay naranasan po ng bawat tao. Mapabata, matanda, anuman ang kulay ng balat, saan ka man nakatira, anuman ang iyong salita, pare-pareho po. Wala pong exempted sa tinatawag suffering. Okay? It touches, itong suffering na ito, every level of life. Kaya nga universal po ito. Ibig sabihin, lahat kasama po dito sa suffering na ito. Born-again Christians or non-born-again Christians, lahat po ay walang sinasanto ito pong suffering na ito. Lahat po tayo ay nagdurusa. Kailan kailangang maging malinaw ito? Bakit? Minsan kasi, may mga brothers and sisters na naligtas na. At pag lang maligtas, they think na magbabago ang buhay nila kung nag-suffer sila noon, akala nila mas gagaan na at pawala ng pawala ang mga suffering. Pero hindi po talaga ganoon ang nangyayari. Kaya kailangan ko pong i-explain sa inyo kasi marami pong natitisod, especially sa mga baguhan. Kaya lagi ko pong sinasabi, even in my Bible seminar, sa akin pong experience sa ministry, right after na maligtas ang ilang mga kapatiran, i-house visit mo sila kasi minsan hindi na sila nakapagpatuloy after 2 months, yun po ang kadalasan nilang sinasabi. When I joined your church, when I started living for God, bakit mas naging mahirap? At dahil hindi nila alam, natitisod sila, minsan ayaw nilang magpatuloy sa kanilang buhay Krisyano, which should not be. Hindi dapat mangyari yun. Kaya nga, kailangan yung maunawaan ang paksa patungkol po sa suffering. Ulitin ko po, born again man yan o hindi, lahat po tayo ay mag-suffer. Nahihirapan pa dahil nandito pa po tayo sa sanlibutan ito. And even our Lord Jesus Christ, sinabi na niya yan sa mga alagad na sa sanlibutan ito, naharap tayo sa mga maraming paghihirap at pagsubok. I-bookmark po natin, ito pong Judges chapter 6, dako naman tayo sa bagong tipan, John chapter 16, Juan, kapitulo 16, verse 33. John 16, verse 33. John chapter 16, verse 33. Basahin po natin tong verse 33 sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Okay? In the word, sabi po sa English, you will have tribulation. Pero lakasan nyo ang inyong loob, sabi po ng Panginoong Jesus. Kaya siya mismo nagsabi sa mga alagad. And even in His life, talagang nagdusa rin po siya. Sa Isaiah chapter 53, siya po ay tinawag na taong sanay sa pagdurusa. Kaya nga, ulitin ko po, pag-aaralan po natin ng mas detalyado ang paksa tungkol po sa mga paghihirap o yun pong mga suffering sa ating buhay. Minsan, ganito po yun, para mas madaling maintindihan. Lahat po tayo, actually, karamihan or majority sa atin, yung suffering ang naging way para tayo po maligtas. Tandaan niyo po yan. Dahil nagkaroon po tayo ng suffering, doon tayo lumapit sa Diyos. At pag naligtas ka na po, mayroon pa rin pong suffering. Kaya, isa-isahin po natin ang mga bagay-bagay na ito. Una ko pong ipapaliwanag sa inyo, ito pong background tungkol po sa sinasabi ng Biblia na suffering. Bakit may suffering? Kaya tignan po natin yung background. Tignan natin sa Matthew chapter 11. Mateo chapter 11 verse 28 at verse 29. Atras lang po sa dyan. Atras po kayo. Unang aklat sa bagong tipan para po sa mga baguhan. Matthew chapter 11 verse 28 at 29.
Matthew chapter 11 verse 28 to 29. So, number 1, background of suffering. Babasahin ko po. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sa verse 28, ang Diyos po ay nag-aanyaya sa lahat ng mga tao. Ang dakilang paanyaya niya, lumapit kayo sa akin. At sabi niya, alam niya, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan. Yes. Bakit? Dahil tayo po, born sinners, at sabi po ng Biblia, from the very start of human history, we can trace it back using Adam and Eve, tayo po ay umalis. Tayo po ay naglayas, naghimagsik sa Diyos. And as a result, dumating po yung pagdurusa. Alam niyo po, ang talagang root cause ng lahat ng hirap at pagdurusa sa mundong ito, makikita niyo po ang ugat niyan, walang iba kundi ang kasalanan. Kaya dahil umalis tayo sa Diyos, nagkasala tayo, separated tayo sa Diyos bilang mga tao, at kung wala ka sa poder ng Diyos naturally, darating po yung maraming paghihirap. Kaya tingnan natin sa Genesis ang kwento kung saan nagsimula ang paghihirap na ito. Genesis chapter 2 verse 17. Babasahin ko po. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon ay tiyak na mamamatay ka. Yan po yung utos sa very familiar na po tayo sa verse na ito. However, anong nangyari? Genesis chapter 3 verse 6. Kaya't nang makita ng babae ng bunga ng punong kahoy mabuting kainin at nakalulugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. In short, mas nakinig po sila doon po sa demonyo. Dito na po pumasok ang kasalanan nung kinain po nila yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pagpasok po ng kasalanan, alam ito kaagad ng Diyos, kaya nagkaroon po ng judgment. Genesis chapter 3 verse 19, ito po ang iginawad ng Diyos. Basahin po natin Genesis chapter 3 verse 19, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik. Magpapawis po tayo, mahihirapan. Bakit? Sinumpa po ng Diyos ang mundo, ang sanlibutang ito. Nung sila po ay nagkasala, yung judgment ng Diyos, labor and death. Yan ang malinaw sa verse 19. Magpapawis, labor. Babalik ka, mamamatay ka, babalik ka sa lupa, sapagkat dyan ka kinuha, it means death. Kaya nga po, talagang mahirap ang mundong ito. Sa mga awit chapter 90 verse 10, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Nakaprogram na po sa mundong ito na maghihirap, magkakaroon ng maraming kaguluhan habang tayo po ay nabubuhay, at then yung pong root cause nun ay walang iba kundi ang kasalanan. Kaya 3,500 years ago, tignan natin ang sinabi ni Job. Job chapter 14, gitnang bahagi ng Biblia, katabi po ng Book of Psalms sa mga baguhan. Job chapter 14, verse 1 and 2. Sa mga taong talagang nagdusa, isa po sa kilalang-kilala sa pagdurusa dito sa Biblia ay walang iba kundi si Job. Job chapter 14 verse 1 to 2. Ito po ang kanyang sinabi. Ang tao na ipinanganak ng babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Siya'y umuusbong na gaya ng bulaklak at nalalanta. Siya'y nawawalang gaya ng anino at hindi namamalagi. Yun na po ang nakasulat sa Biblia. May kaunting araw at puno ng kaguluhan. Ulitin ko po, ito po ay dahil nasa atin ang kasalanan. Ang mundong ito ay sinumpa ng Diyos. Kaya nga, magpapawis ka, and time will come, mamamatay ka. Ipinanganak kang umiiyak. Kapag namatay ka, lahat ng nasa paligid mo ay umiiyak.
iyak din po. Sabi niya, ang buhay natin puno ng kaguluhan. Kayo po mismo ang makakapagpatunay nito. In one day, kaunti lang po yung ngiti natin. Lahat ay pag-aalala, lahat pagtatrabaho. Okay? Kaya dapat maging malinaw po ito sa ating lahat. Atras po tayo, Job chapter 5. Job chapter 5, verse 7. Job chapter 5, verse 7. Kundi ang tao ay ipinanganak tungo sa kaguluhan, kung paano ang siklab sa itaas ay pumapailan lang. Ang bilis ng buhay natin, siklab, kapag nagsunog ka po, yung pong parang maliit na baga na sumasama po sa hangin, paitaas, siklab, di ba? Yung buhay ganun lang, di ba? Pag nakita mo na may parang apoy, nawawala yun kaagad. Pero sabi niya dito, ipinanganak tungo sa kaguluhan. Yan po ang natural na nakaprograma sa tao. Bakit may kaguluhan? Actually po, paraan din yun ng Diyos para lumapit tayo sa Kanya. Yung pong prodigal son, nung kinuha niya po yung mana niya sa kanyang tatay, nag-aksaya siya. Nabuhay siya ng marangya. Pero nung dumating po yung hirap, doon po siya nagkaroon ng pag-iisip na bumalik sa kanyang tatay. Kaya nga, meron pong kaguluhan sa mundong ito talaga, pero po, alam nyo po, way yan ng Diyos para bumalik tayo sa Kanya. Yung nagimagsik na si Adan at saka si Eva, meron pong kaguluhan para sila po ay manumbalik sa Diyos. Kaya dapat maintindihan nyo po, ang buhay natin maikli lang, pero sabi ng Biblia paulit-ulit, puno po ng kaguluhan. So, na-trace na po natin yung pong background ng suffering. Ngayon, ituturo ko po pangalawa, what should be our perspective? Paano natin dapat tignan ang mga suffering na ito? Pasensya na po sa mga background noise kung may naririnig po kayo. Anyway, papatuloy ko po. Dapat magkaroon tayo ng tamang pananaw o perspective dito po sa suffering. Trials and suffering, they are normal. Karaniwan na lang yan sa ating buhay. Ito po ang tinuturo ng Biblia. Kaya dapat, tayo po higit sa lahat ng mga born-again Christian ay magkaroon ng tamang perspective o pagtingin o pananaw dito po sa suffering. Para magkaroon po tayo ng tamang perspective sa suffering, meron po tayong Biblia. Napakaraming lesson po dito ng mga tao na ginamit ng Diyos tungkol sa kanilang suffering. At kapag pupuntahan mo po ang Biblia, using the Bible po, itong banal na kasulatan ng Diyos, maiga-guide niya tayo kung paano tayo magkaroon ng tamang perspective o pananaw o kaisipan dito po sa trials and tribulation o yun pong suffering. Kunan natin ng isang magandang aral si Joseph. Genesis chapter 45. Genesis chapter 45, verse 5 to 8. Genesis chapter 45, verse 5 to 8. Babasahin ko po para sa inyo. Ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili, sapagkat ako'y ipinagbili nyo rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Sapagkat ang tagutom ay 2 taon na sa lupain at 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. Sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magpanatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig at upang panatilihing buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Kaya't hindi kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at ginawa niya ako bilang ama kay Faraon at bilang Panginoon sa kanyang buong bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Okay? Kaya dito po, makikita natin sa verse 5, sabi niya, sa huling parte ng verse 5, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Ang kwento po ni Joseph ay napakahirap. Siya po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Unfair, di ba? And then, naging alipin po siya sa lupain ng Egypt. Naging mahirap po ang kanyang kalagayan, pero ginabayan po siya ng Diyos. Pero mahirap pa rin ang kalagayan. And then, unfair din po yung naging trial, pinagbintangan po siya, na hindi naman niya ginawa, nakulong po siya.
Pero nakita niya na yun ay paraan ng Diyos. Bakit? Gagamitin po siya ng Diyos para iligtas ang maraming mga tao sa panahon niya kasi darating po ang tag-gutom. Okay? Kaya nga, kung titignan natin ang naging perspective niya, hindi po nauga ang kanyang paniniwala sa Diyos. Sige lang, bakit? Alam po niya na ang lahat ay nangyayari at ito po ay kontrolado ng Diyos na kanyang sinasamba. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos na nakalagay dito po sa Biblia. Kaya nga, tayo rin po, pag nababasa po natin ang mga ganitong kwento sa Biblia, makikita po natin. Magkakaroon tayo talaga ng tamang perspective o pananaw tungkol po sa suffering. Okay? Maaring masama ang inyong pakay, sabi niya, pero sabi niya, but God meant it for good. Ibinaling ito ng Diyos para sa kabutihan. Bakit? Sa kanyang pinagdaanan sa Egypt, magiging prime minister pala siya. At gagamitin pala siya ng Diyos para ma-save ang mga tao noon sa kanyang kapanahunan. Dahil nga, ginamit siyang instrumento, magkakaroon ng 7 taon na taggutom, at talaga pong nangyari ito, at sa pamamagitan po niya, yung wisdom na binigay ng Diyos sa kanya, nakapag-ipon po siya ng mga ani, at yun ang kanilang kinain habang nananalasa ang 7 years na matinding taggutom. Kaya nga, nagdusa siya, pero may magandang plano pala ang Diyos sa likod ng kanyang pagdurusa. Kaya nga, at the end of the day, kahit maroong pagdurusa, itinaas po siya ng Diyos. Next, kapag nagkakaroon po tayo ng pagdurusa, maring sabihin nyo, madali pong sabihin yan, Pastor. But anyway, may experience nyo rin po ito, kaya ko na po tinuturo. Pag marami po kayong pagdurusa at hindi nyo maintindihan, always remember God. Ang pinakasandata po natin ay ang Diyos. Para magkaroon tayo ng tamang perspective sa pagdurusa, dapat makilala natin at malaman natin yung tinatawag ng Biblia na attributes of God, mga katangian ng Diyos. Number 1, remember, God knows your pain, God knows your tribulation. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo ngayon. Tingnan natin sa Exodus, chapter 3, verse 7. Exodus chapter 3, verse 7. Nung ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pangaalipin ng Ehipto, ito po ang sinabi sa Exodus chapter 3, verse 7. Basahin po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Nung nabasa ko po ito, yes, number 1, ito po kaagad ang comfort natin. Sabi ng Diyos, alam ko ang inyong pagdurusa. God knows your troubles and your suffering. At kapag nag-meditate ka po sa bagay na ito, it is enough. Pwede tayong maging kalma, ano man ang ating pinagdaraanan, maring may sakit ka man, naghihirap ka man financially ngayon, especially during this time of pandemic. But, isn't it a great comfort na sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, alam ko ang iyong pinagdaraanan. Kaya always remember, knowing that God sees your pain and your suffering, I think, great joy na po ito sa ating. Always remember God. Tandaan niyo lang po yung Diyos na ito. At madali niyong maintindihan ito kapag mayroon po talaga kayong tunay na pananampalataya. Ulitin ko po, sabi ng Diyos kay Moses, alam ko, naririnig ko ang kanilang daing, nakikita ko ang kanilang pagdurusa. And in due time, ginamit ng Diyos si Moses para po sila tulungan at alisin doon po sa buhay ng pagiging alipin. 400 years silang naging alipin sa Egypt, pero ngayon, may timing ang Diyos, ginamit niya si Moses para sila iligtas at dalhin sa lupain po ng Kanaan. Always remember, God knows your suffering. Alam niya po lahat. Ganyan po ang attribute ng Diyos. Ang katangian niya, alam niya ang lahat-lahat sa atin. Ano pa? Matalino, marunong ang ating Diyos. Tingnan natin Romans chapter 11.
Roma, chapter 11. Book of Romans, chapter 11, verse 33. Bagong tipan po iyan. Romans, chapter 11, verse 33. Babasahin ko po. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. God is all-wise, and as human, yes, naturally sa ating buhay kapag may mga pagdurusa, nagtatanong tayo, God, why? Okay? Pero remember, God is all-wise. Alam niya po ang lahat. At kapag nasa sitwasyon ka na hindi mo alam, kaya nga may faith o pananampalataya, all you have to do is depend. Magtiwala lamang po sa Kanya. Para maintindihan nyo, parang ganito po. One day po, sa isa pong malawak na karagatan sa Pacific, or tinatawag natin Pacific Ocean, mayroon pong isang passenger ship na talaga pong binabayo biglaan ng isang napakalakas na bagyo. Everyone na nandun, tahimik lang po sila. Pinapakinggan lang po nila yung ugong ng malakas na hangin at yung tunog ng pagbayo ng mga alon doon po sa passenger ship. Pero alam niyo po, nung ang lahat ay parang wala ng pag-asa, nakarinig po sila ng isang tinig ng kumakantang bata. Napaka-peaceful po ng bata. Kumakanta po siya. Kaya lumapit po yung mga tao at tinanong po yung maliit na bata, hindi ka ba natatakot? Bakit pakanta-kanta ka pa? Simple lang po ang sagot ng bata. Hindi po ako natatakot. Bakit po? Yung kapitan, tatay ko, sabi po niya. At yung tatay kong yan, hindi niya ipapahintulot na lulubog ang barko kasi nakasakay ang kanyang pinakamamahal na anak. Kaya, relax lang po yung bata. Parang ganun po. Ang sanlibutan ito ay gaya po ng maunos, malakas at malalaking daluyong ng dagat. Okay? Tayo po ay nasa barko. Huwag po kayong mag-alala. Kasama natin ang Diyos doon. Kaya nga, during times of great suffering, at kapag hindi mo na po maintindihan ng mga bagay-bagay sa paligid mo, all you have to do is to become like a child again. And then, totally, mag-depend ka po sa Diyos, wag po sa iyong kaisipan. Okay? Kasi yung kaisipan natin, walang-wala yan, napakababayan sa kaisipan ng Diyos. Hindi natin maikukumpara, napaka-matalino at marunong ang Diyos. At bilang anak niya, hindi niya po tayo pababayaan. Wala pong ama na pahihintulutan ng anak na mapapahamak. Kaya kahit marami pong mga problema, nakasakay po tayo sa bangka at ang kasama po natin doon ay ang Diyos. Gaya po ng batang ito. Next, God is all-powerful. Awit 46, tignan po natin. Psalm chapter 46, verse 1 to 3. Awit chapter 46, verse 1 to 3. Gitnang bahagi po ng Biblia. Awit chapter 46, verse 1 to verse 3. Babasahin ko po, mga awit, kapitulo 46, simula talata 1 hanggang talata 3. Ang Diyos ay ating kandungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman mabago ang lupa, bagaman ng mga bundok ay madulas sa puso ng dagat. Bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ng mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. Napakaganda po ng verse. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Handa po siya. Nariyan po siya lagi. However, minsan po, yung immediate na help, hindi po dumarating kaagad. And because of that, sometimes we think, delayed ang Diyos. Kaya tayo po, nadidisappoint. Parang, kung kailan ko kailangan yung sikat ng araw, hindi ko naman makita. Madilim pa rin, marami pa rin bagyo. Malakas pa rin ang hangin. Minsan tumitingin tayo sa horizon, parang walang dumarating na tulong. Kaya nasasabi natin, parang wala naman ang Diyos. Gaya po ni Gideon,
kung kasama namin ng Diyos, bakit kami nagkaganito? Sabi po niya. Pero tandaan po ninyo, ulitin ko po, sabi nga ng verse, siya po ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Ibig sabihin po, kahit parang wala pa yung tulong, God is never late. Nandyan po ang kanyang power at alam niya kung kailan siya papasok sa sitwasyon mo. Alam niya na yun ang makakabuti sa iyo, higit pa sa iyong maliit na kaisipan at pangunawa. Kaya nga, mahalaga po na tayo po ay magtiwala at mahalaga po na ma-inspire tayo at panghawakan natin ang mga ganitong talata. Ang mga halimbawa, ang buhay po ni Lazarus. Tama po ba? Ayon po sa John chapter 11, siya po ay minamahal ng Diyos. Pero nagkasakit po siya. Nagkasakit siya, wala si Jesus Christ. Kaya yung kanyang dalawang kapatid na babae, si Mary and Martha, nagpabigay. Kung baga, tawag natin telegrama ng pasabi na nagkasakit si Lazaro. Kaya sabi nila, bumalik po kayo, Panginoon, para siya gumaling. Maring naghintay ang magkapatid, silang magkakapatid, pero alam niyo po, namatay po si Lazaro. Sa mga sandaling namatay siya, maaari isipin ng mga tao, God is late. Pero ano pong nangyari? Bagaman namatay po si Lazaro, pinuntahan pa rin po siya ni Jesus Christ. At para makita ng mga tao, manampalataya sila na si Jesus Christ po ay talagang siyang Diyos na nagkatawang tao, binuhay niya si Lazaro. Nakita ito ng mga tao, namangha po sila, at ang iba sa kanila at karamihan ay sumampalataya. Sa time na yun, late po ba ang Diyos? Hindi po. Sa isip natin, yes, late siya. Pero binuhay po niya muli si Lazaro. Minsan ganun po ang sitwasyon natin. Minsan may pinagpipray tayo na matay. God knows everything. Alam po niya lahat. Minsan kahit magpipray ka, namatay ka na, and then after ng ilang years, dun pa masisave yung pong pinagpray mo. Minsan pwedeng mangyari po yan. But always remember, God is all-powerful. We sometimes cry, pero wala pong sagot. Parang ganun, parang nadidelay ang sagot. But always remember, don't worry, God is never late. Bakit po? Nasa eternity po siya. Walang oras doon. Tayo, dahil sakop po tayo ng oras at limited ang ating kaisipan at pangunawa, kaya minsan iniisip natin, late siya. Nung may trouble and suffering ako, hindi niya ako tinulungan. Minsan, ganun po tayo. But always remember, ulitin ko po, mahina tayo at marami tayong hindi nauunawaan. But if you know who God is, at pag mas malalim mo pong maunawaan ang kanyang attribute, yung kanyang katangian bilang Diyos, kapag may problema at habang nakikilala mo po siya, all you have to remember, our God is a beautiful God, awesome and amazing God. There is enough sa tingin ko. Paano ko po ito elaborate? Mahirap pong i-elaborate. You have to experience this in your Christian life. Ulitin ko po, in your suffering, ang right perspective, simple lang po. Think always about the attributes of God. Tingnan mo ang Biblia, maraming example. And at the same time, tignan mo po, dapat malaman mo na ang Diyos, alam niya lahat, makapangyarihan sa lahat, all-powerful, all-wise. Kaya nga, your God, our God here in this Bible, He is an awesome God. He is a beautiful God. He's an all-wise God. Lahat nasa Kanya. He is our amazing God. Isipin mo lang po yon kapag nasa pagdurusa ka. Dapat ganun po ang ating perspective. Gaya nung bata na simple lang po na umaawit sa gitna ng malakas na bagyo kasi alam niya ang tatay niya ang kapitan ng barkong iyon. Pero dahil tayo po ay may hirap ang pananampalataya, most of the time nawiwindang tayo. Kaya po tayo nag-aaral ng Biblia. Hindi po ito overnight na matututunan. You have to experience this in your Christian life. Kaya lang, kailangan po ma-educate po kayo. Kaya tapos ko na po yung background, tapos ko na po yung right perspective, ngayon, response naman. Paano tayo dapat tumugon sa mga pagdurusa? Alam niyo po, suffering, ayon sa Biblia, ay beneficial siya. Mayroon po siyang idudulot sa atin, kadalasan na kabutihan. Pero matatanggap lang natin yung benefits na iyon kung tama ang ating pagtugon. Naintindihan niyo po? With the right response,
Suffering can be beneficial to us. Pero kung mali ang inyong pagtugon sa suffering, doon po nawawala sa atin yung pwede po nating makuhang magandang bagay, magandang aral sa suffering na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya dapat alamin natin at maunawaan natin kung paano tayo dapat tutugon. How should we respond to suffering? Marami pong nakalagay sa Biblia ang nakita ko sa aking meditation. Hindi po lahat maibibigay sa inyo ngayon sa ating topic. Hindi po kaya ng 1.5 hour. Hindi po kaya. Kaya, yun pong aking meditation, i-share ko po. Mahalaga po ito. Ulitin ko, we can have the benefits of suffering by having the right response. Okay? Kaya dapat tama yung pagtugon natin. Number 1, ayon po sa Biblia at experience ng mga nauna sa atin, if you have suffering, number 1 response po natin dapat ay, be joyful. Kung may suffering ka, ano raw? Dapat magalak. Nasa Biblia ba yan? Yes. 1 Peter, tignan po natin. Isa sa mga alagad na talagang nagmahal sa Diyos. Tinanong siya ng Diyos, do you love me more than this? O Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita? Pinatunayan niya nung naligtas siya sa yung pagmamahal niya sa Diyos. And then, isa po siya sa nag-suffer, kaya nagsulat siya sa 1 Peter chapter 4. Tignan natin. Walang iba kundi si Pedro. Unang Pedro, chapter 4, verse 12 at 13. Okay? Pwede po, buklatin niyo po ang inyong mga Biblia. Unang Pedro, 1 Peter, chapter 4, verse 12 and verse 13. Babasahin ko po ang verse na ito para po sa inyo. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin na nawaring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Sabi ni Pedro, kayo'y magalak kapag kayo po ay nasa mga paghihirap o mga pagdurusa. Kaya dapat ganito po ang una po nating tugon sa paghihirap o suffering. May kagalakan po dapat. Bakit? Kasi kung titignan po natin ang Panginoong Hesukristo, siya rin po higit sa lahat ay nagdusa. Alam niyo pong lahat ang kanyang pagdurusa sa krus. Ano po ito? Anong ibig sabihin nito? Ganito po lagi. Suffering, parang no pain, no gain. Golden rule na po iyan. Ano pa? Before resurrection, kailangan may kamatayan muna. Tama po ba? At yan pinatunayan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa mga suffering na ito, may katumbas po itong glory sa langit. Kaya sabi po ni Pedro, kapag titignan mo po yung mahahayag sa iyong glory, kaluwalhatian, dahil sa iyong matinding paghihirap na pinagdaraanan, you can have joy. Tignan niyo lang po sa huli. Tignan niyo lang po yung gantimpala na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos, especially kung nagsasuffer tayo para po sa Kanyang pangalan. Binigyan niya tayo ng halimbawa. Tignan po natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Lucas chapter 24. Luke chapter 24, verse 26. Lucas chapter 24, verse 26. Babasahin ko po. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Yan ang nasusulat. Kailangang magdusa ang Kristo. Kaya nga yung first coming Jesus Christ or first coming Christ, suffering po siya. Tama po ba? Yes, nag-suffer po siya. Yan ang nakasulat dito po sa Biblia. Verse 46 and verse 47. Tingnan din po natin. Luke 24, verse 46 to 47. Sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Dahil po sa paghihirap ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo sa krus, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kung wala siyang paghihirap, patay po tayo lahat, impyerno po tayo lahat. That's why, kapag kayo rin po ay nagdurusa dahil po sa Panginoon, nagagalak tayo. Bakit? May glory yun.
Pinatunayan niya na po sa kanyang pagdurusa sa krus, kapalit po nito ang ating walang hanggang kaligtasan. Ang kapalit po ng kanyang kamatayan ay walang hanggang langit na mahahayag sa atin in due time. Kaya sabi ni Pedro, huwag kayong magtaka. Nakita nyo na sa ating tagapagligtas. Siya nga na Diyos, nagdusa, tayo pa kaya? Pero tignan nyo ang kanyang bunga ng pagdurusa niya. Malibang ang isang butil ng trigo ay mahulog at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Pero kapag namatay, ito ay nagbubunga ng marami. Tayo po ang naging fruit ng kanyang pagdurusa. Kailangan niyang bumagsak, kailangan niyang mamatay, at tayo po ang buhay na testimony, patutuo, na bunga niya. Kaya nga po ulitin ko po, dahil sa kanyang pagdurusa, kapag iisipin natin ito, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Bagaman nagdurusa tayo ngayon, masaya tayo kasi nga ito rin po ay pagkakaroon ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga alagad, tingnan natin ang kanilang example. Gawa chapter 5. Acts chapter 5 verse 40 to 41. Nung sila na po napasa kanila ang banal na spiritu sa araw ng Pentecostes, naging bold na po sila sa pagpipreach ng gospel sa mga tao. Bagaman marami pong mga balakid, tingnan niyo po ang naging kanilang pagtugon sa mga paghihirap, pag-uusig sa kanila. Gawa chapter 5 verse 40 and 41. Babasahin ko po. Gawa chapter 5 verse 40 to 41. Sila'y napaniwala niya. Nang maipatawag nila ang mga apostol, hinagupit sila at inutusang wag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinalaya. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na itunuring na karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Hinagupit po sila. Okay? Pinagbawalang mangaral tungkol po kay Jesus Christ. Pero ano po ang kanilang naging tugon? Gaya ng sinabi ni Pedro, nagalak po sila. Itinuring na karapat dapat magtitiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Bakit po? Yes. Kasi ito po ang pattern lagi ng Diyos. May pagdurusa, pero meron pong bunga yun sa huli. Ang pagdurusa niya nagbunga ng ating kaligtasan. Ang pagdurusa natin bilang mga Kristiyano, especially if we live for Him, pangako po yan ng Diyos, mayroon pong reward. Mahayag po ang kaluwalhatian doon po sa mga pagdurusang ito. Sa atin pong mga Filipinos, kapag ang iyong kamay ay maraming kalyo, sinasabi nila, marami ka ng pinagdaanang hirap. Sanay ka sa pagdurusa. Tama po ba? Kamay po natin yun. Kapag may kalyo. Pero kung titignan po natin, ang kamay ng Panginoon, mas malalaman natin, mas nagdusa siya kaysa sa atin. Ano po ang makikita natin sa kanyang kamay? Awit chapter 22 verse 16. Awit chapter 22 verse 16. Awit chapter 22 verse 16. Babasahin ko po, oo, ang mga aso ay nakapaligid sa akin. Pinaligiran ako ng isang pangkat ng mga gumagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Tama po ito. Messianic psalm po ang tawag dito. Awit tungkol sa tagapagligtas. Sinulat po ito ni Haring David, and then nangyari, nagkatotoo, nung ipinako, natupad, nung ang Panginoong Hesus ay nasa krus. Pero tignan niyo po ang markang ito. Kahit nung siya po ay nag-resurrect, hindi po ito nawala. John chapter 20, tignan po natin. 1 chapter 20, John chapter 20, verse 27. Namatay ang Panginoong Hesus sa krus. On the third day, He rose again. Pagkatapos nagpakita sa mga alagad. Isang alagad si Tomas, nung nagpakita siya, wala si Tomas doon. Kasi Tomas, nung binalita ito ng ibang alagad, ang Panginoon ay nagpakita. Nabuhay siyang muli. Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nahawakan ang butas sa kanyang kamay. Marka ng pako sa kanyang kamay. At hindi ko mahawakan ang butas sa kanyang tagiliran. Kaya dito po sa John chapter 20 verse 27, babasahin ko po.
At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Resurrected body na po ito. However, pinahawakan kay Tomas ang kanyang kamay. Naroon pa rin ang butas. Anong ibig sabihin doon? When we see our Lord, makikita pa rin natin yung butas sa kamay niya. Ano po yun? Senyalis ng kanyang suffering. At dahil sa kanyang suffering, makakarating tayo sa langit. Dahil sa dugo na tumigis doon po sa kanyang kamay, sa kanyang katawan, tinubos niya tayo. At yun po nagpapakita sa kamay. Alam niyo po, sa kamay niya makikita natin yung pagdurusa. Pero anong naging bunga? Ito po ay kaligtasan natin. Kaya nga, kung alam niyo po ito, being as born-again Christians, talagang magagalak tayo because we are just partaking, nakikibahagi tayo sa pagdurusang ito na unang pinagdaanan ng ating Panginoon, ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya po, pinagdaanan niya, bakit tayo magiging exempted? Kaya nga, ang tugon natin, dapat maging masaya tayo. Ulitin ko, kung maraming kalyo ang inyong kamay, kalyo pa lang, hindi pa po nabubutas. Ang Panginoong Hesus, nabutas yon para po sa ating kaligtasan. Okay, number 1 na dapat tugon, be joyful, magalak kayo kung may pagdurusa. Number 2, kung may mga pagdurusa, you have to learn. Okay? Because suffering ay nariyan para tayo lumago, para tayo mature. Kaya pangalawang tugon, simple lang. Pag may suffering na, ganito lang dapat ang isip mo. Ano kaya ang gustong ituro sa akin ng Diyos? Meron pong isang tunay na born-again Christian, nagkaroon po siya ng cancer. Okay? Tinaningan ang kanyang buhay. Pero alam niyo po, ano po ang kanyang isip nung nalaman niya? Simple lang po. Hindi po siya na-disappoint, hindi po siya umiyak. Simple lang ang sinabi niya. Ano kaya ang gustong ituro sa akin ng Panginoon ko sa sakit na ito? Kapag ganun rin po tayo, yes, tama. Magiging beneficial po yung paghihirap kung ganun tayo tumugon. Pero kung umiyak na tayo, nawalan na tayo ng pag-asa at sinisipan natin ng Diyos, wala talagang benefit na mangyayari. Magiging kawawa talaga tayo. Kaya ulitin ko po, kapag may suffering, all you have to do is to think, ano kaya ang gustong ituro sa akin ng Diyos? Bakit? Ang suffering nariyan minsan para po sa ating mga ligtas na para tayo po ay yung ating faith ay parang maging pure gold, sabi nga. Job chapter 23 verse 10 para maintindihan. Job chapter 23 verse 10. Job chapter 23 verse 10. Babasahin ko po sa inyo, para sa inyo. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Yes, yung pagsubok, nandyan para lumabas daw tayo na parang ginto. Yung pure gold, sabi nga. Dumadaan po yung gold sa maraming maiinit na hurno, apoy, para masunog ang mga impurities. Para mas madali niyong maintindihan, parang ganito. Kung kayo po ay mayroon ng experience na tumawid sa ilog, I'm not sure mga teacher po ngayon, kapag nagbibigay raw ng module, hindi ko po alam kung totoo o hindi, lumalangoy pa, dumadaan sa mga ilog. Pero yung mga bato sa ilog, magaspang po ba, matutulis o rounded siya na smooth? Minsan po, last year po ata, pumunta po kami sa Karamuan, dumaan kami sa isang bahay ng brother, pero dinala niya kami, farm yata yung tawag niya, mayroon po silang bahay. May dinaanan po kaming parang sapa, pero dumadaloy po siya. But anyway, yung mga bato po ay smooth siya at pabilog. Ganon din po yung mga bato sa ilog. Sa ilog po wala kang makikitang batong matulis. Bakit? Dahil po constant po yung pagdaloy ng tubig, naging round, naging pabilog na po at smooth po. Hindi patulis yung bato. Ganon din po sa atin. Okay? Kaya napakaganda po, sa pamamagitan ng suffering na ito ay parang tubig na laging dumadaloy sa atin para po maging smooth tayo, para maging round, para maalis na yung mga impurities na nasa atin. Kaya kung makikita nyo, nag-grow po tayo sa pamamagitan ng mga suffering.
Gawin nating example ang Israel. Tingnan natin sa Exodus chapter 1. Exodus chapter 1 verse 12. Exodus chapter 1 verse 12. Tingnan niyo po kung paano sila nag-grow. Exodus chapter 1 verse 12, basahin po natin sabay-sabay. Subalit habang kanilang pinahihirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap at kinasuklaman nila ang mga anak ni Israel. The more na pinipersecute sila ng mga Egyptians, sabi dito, mas lalo silang dumarami. Mas lalo silang lumalaganap. Ganun din po, the more na persecution mayroon sa isang church, the more na nag-grow ang kanilang faith, the more na dumadami ang mga brothers and sisters. Ganyan ang usual na nangyayari. Pero kung yung isang church, paisi-isi sa buhay, talaga po, walang naliligtas. Walang nararanasang persecution, walang nararanasang hirap. Bakit? Maring ang mga miyembro religious lang. Okay, sa hindi makinig. Pero wala silang suffering, kaya hindi sila makapag-evangelize. Ang suffering po, meant for our growth. Lalagot tayo habang tayo po ay dumaraan sa maraming suffering. One way para tayo palaguin ng Diyos, para patatagin ang ating pananampalataya, ayun pong mga suffering. Tingnan din po natin awit 119. Awit 119 verse 71. Awit 119 verse 71. Awit 119 verse 71, babasahin ko po. Mabuti sa akin na pinagpakumbaba ako upang aking matutunan ng mga tuntunin mo. Atras sa verse 67, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. Kaya nga, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Kaya nagkaroon po ng pagdadalamhati sa Kanya para niya maintindihan ang salita ng Diyos. Ano po yun? Hindi niyo po bastang mauunawaan ng Biblia sa pamamagitan lang po ng pagbabasa at pakikinig. Minsan daraan ka po talaga sa maraming paghihirap. Paghihirap sa buhay, experience. At yung experience mong yun, sa pamamagitan mo, mauunawaan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya, tayo pong mga born-again Christian, hindi lang po nagbabasa, hindi lang po nakikinig tuwing Sunday. Part ng ating Christian life is suffering. Kasi dun po natin maiintindihan yung pong mga talata dito po sa Biblia. Tandaan nyo, kapag may suffering, simple lang po. Ang pangalawang tugon, all you have to do, you have to learn. At sabihin nyo sa sarili nyo, ano ang gustong ituro sa akin ng Diyos. Dapat alam nyo na ang suffering paraan ng Diyos para tayo lumago. Pangatlo, pag may mga suffering, all you have to do is be patient. Okay? Magtiyaga, magtiis lang po kayo. Para maintindihan nyo ito, sabi ni Pedro, ang Diyos, naghihintay siya. Ang 1,000 taon gaya ng isang araw. Hinintay niya tayo hanggang nung time na dumating na naligtas tayo. Di ba ang tagal niya na naghintay? Kaya ganun din, kung marami tayong paghihirap, maghintay lang po tayo and everything will be cleared. Or ihahayag ito, magiging klaro sa atin na ang mga bagay-bagay. Kaya nga, kung marami kayong pagsubok na yun at hindi nyo maintindihan, ano po ang pangatlong tugon? Be patient. Magtiis lang po kayo. Maghintay lang po kayo. 2 Corinthians, tignan po natin. 2 Corinto chapter 4, verse 17. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Babasahin ko po. Sapagkat tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Bakit kailangang maging matyaga, matiisin? Yung mga hirap daw, panandalian. Panandali ang kapigatian at ang katumbas naman po nito walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Kaya always remember, yung naman pong hirap mo, ay hindi po yan magpakailanman. Tandaan nyo lang po, ito. It will just go away. Ngayon masakit. Of course, kung may sakit ka, limbawa po talagang masakit, talagang minsan gusto mo nang mag-give up. But always remember, just wait. Papasok ang Diyos kapag hindi mo na kaya. Sasaluhin ka niya. Gusto lang niyang makita yung pagtitiis mo po doon. Para rin po yun sa inyo. Tingnan natin sa Exodus chapter 12 para mas maintindihan.
Exodus chapter 12. Mahalaga po yung patience, pagtitiis. Exodus chapter 12, verse 41. Exodus chapter 12, verse 41. Babasahin ko rin po. Sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding iyon, ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Maganda po yung phrase dito na sa katapusan. Anong ibig sabihin? Alam niyo po, sa King James Version po ng Biblia, palagi niyo pong makikita yung phrase na, and it came to pass. Dito, sa katapusan. Pero sa English version, and it came to pass. Anong ibig sabihin nito? Maring may suffering kayo, but it will come to pass. Lilipas din po yan. Hindi yan panghabang buhay na suffering. Bakit marami sa atin ang bumabagsak? Hindi sila marunong magtiis. Ako po, pwede ko pong gawin ng personal testimony ko. I-share ko lang po, dati po, yung Wednesday sermon, ako lang po yung kumakayod nun. Wala pa akong kasama. Every week, kailangan kong ibit po yun. May sermon, kailangan Monday, matapos ko yun. Para maipanood sa Wednesday. Imagine po ito, sobrang hirap nun. Mag-isa ko lang pong gumagawa ng translation. Dire-diretso po yan. Pero alam niyo po, kahit hirap na hirap ako, ito rin po ang motivation ko, hindi magtatagal ito. I know God will train other brothers and sisters na magiging kasama ko sa ministering ito para maihatid ang Wednesday sermon natin. I think, 1-2 taon ko pong tiniis yun. Pero pagkatapos nun, dumating ang maraming workers ng Diyos. Ngayon, ang Wednesday sermon natin, marami na po kaming gumagawa. Actually, 4 years po akong nagtiis. To be exact. 4 years po yon. Na every Monday, I have to sit. Nagtatahit lahat. Wala akong time sa family ko. Wala akong time sa sarili ko. Puro na lang church. Puro na lang church. At minsan, hindi ito maintindihan ng mga nasa paligid ko. Pero ang motivation ko, it shall come to pass. Mayroon at mayroong ituturo sa akin ng Diyos at hindi ito pang walang hanggan. God will send workers and now nagkatotoo. Kung hindi po ako nagtiyaga doon, wala na rin po ako sa ministry ng translation at dubbing sana. Sana po hindi nyo na naririnig ang aking boses minsan kapag Wednesday sermon. Tandaan nyo po ito. Anumang suffering na mayroon kayo at paghihirap para sa ministry, minsan, napaka-impatient natin. Sumusuko ka agad. Kung tayo po sinukuan ni Kristo, wala tayong kaligtasan. Ulitin ko po, ako naligtas 26 years old. Ang ibig sabihin ng 26 years na naghintay si Jesus Christ para maligtas ako. Kasi tinupad na po niya ang kaligtasan. Bago pa man ako ipinanganak, wala pa ako, tapos na. Pero nag-wait siya araw-araw for 26 years na makarating ako sa tunay na kaligtasan. Ano ang istorya nyo? Kung naligtas kayo 50 years old, ibig sabihin 50 years siyang naghintay. And then kayo po, kung may pagdurusa, kung may kailangan gawin sa church, nagdurusa ka ilang months lang, gusto mo nang mag-give up. Kaya nga, if you are having difficulties in your Christian life, always think about God. Simple lang po ang formula. Isipin mo ang ating napakabuti, awesome, beautiful, all-powerful God, and everything will be okay. Tandaan nyo, anong pangatlong tugon? Kapag may problema, hindi naman po yan magtatagal, magpakailanman. Just wait. Just wait. Kalmado ka lang. Maghintay ka lang. Next. Number 4, may mga suffering kasi ito ang paraan ng Diyos para dagdagan yung effectiveness ng testimony natin. Ulitin ko po, may mga paghihirap para maging effective ang ating testimony sa ibang mga tao. Yan po ang sinabi ni Pablo. Tingnan natin, Philippians chapter 1. Philippos chapter 1. Philippians chapter 1. Philippians chapter 1 verse 12 to 14. Philippos chapter 1 verse 12 to 14. Babasahin ko.
Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala, kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng Pretoryo at sa mga iba pa. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala, ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Nung nakita niyang mga brothers and sisters si Pablo, na kahit na may tanikala, nagpipreach, na kahit na nahihirapan siya, patuloy siya, nagkaroon na rin po sila ng tapang. Naging buhay na patutuo siya. Kung siya nga nagagawa niya, gagawin na rin natin. Naging effective ang testimony ni Apostle Paul sa mga brothers and sisters natin noon hanggang ngayon dahil sa kanyang mga paghihirap. Kung walang hirap na pinagdaanan si Pablo, hindi tayo maniniwala ngayon sa kanya. Pero naniniwala tayo, nagpupursige tayo, nagpapatuloy tayo bagaman mahirap. Bakit nakita na natin ang kilos ng Diyos sa Kanya? Sa pamamagitan ng Kanyang suffering, nagkaroon po siya ng magandang testimony. Brothers and sisters, kilala niyo po si John Bunyan? Siya po ang nagsulat ng Pilgrim's Progress. Saan niya sinulat? Sa kulungan. Nung nasa kulungan siya, naisulat po niya ang isa sa napakagandang libro ng mga Kristyano. Sana makabili po kayo o ma-download nyo sa internet, basahin nyo po, napakaganda yung Pilgrim's Progress. Isa po siya sa bestseller, nasusunod sa Biblia. Tandaan nyo po ito. Napakaganda ng kanyang naisulat niya po yon sa kulungan. Si Apostle John, sa kanyang pagdurusa sa isla ng Patmos, naisulat po niya, na-reveal sa kanya, yung pong Book of Revelation. Nagamit po siya ng Diyos. Marami po dito. Even si Paul, naisulat po niya yung ilang mga aklat dito sa Biblia nung siya po ay nakakulong. Ulitin ko po, yung atin pong hirap, yan ang paraan ng Diyos para dagdagan ang bisa ng ating testimony. Tingnan din natin, Job. Lagi tayong pumupunta sa aklat ni Job kasi nga po, siya po ay isa sa mga nabuhay na napakarami pong pagdurusa. Kaya yung testimony rin po niya, yung mga naisulat niya, ay madali po nating maunawaan. Job chapter 3, verse 20 and 21. Job chapter 3, verse 20 and 21, babasahin ko po para sa inyo. Bakit binibigyan ng liwanag ang nasa kahirapan at ng buhay ang kaluluwang nasa kapigtian, na nasasabik sa kamatayan ngunit hindi ito dumarating, at naguhukay dito ng higit kaysa mga kayamanang nakalibing. Sa English, light is given to one in misery. Yes, nagliliwanag po tayo. Kung ang background po ay madilim, ano po yung background na yan? Yung mga kahirapan. Yung mga paghihirap, sabi dito kahirapan. Kaya yung mga sad experiences natin or hard, o yung mga tribulation, mga pagdurusa, ito po ang actually nagpapakinang sa atin. Di ba tayo po ang ilaw ng sanlibutan? Of course, si Jesus Christ po ang talagang ilaw, pero nakakuha tayo ng ilaw. Dito po, dahil sa Kanya, naging ilaw na rin po tayo sa madilim na mundong ito. Kaya nga, sa ating mga pagdurusa, nag-i-increase po yung pong ating testimony. Sorrow, suffering, trials, sabi po, are like dark background for us to really shine in this world. And so we can be confident in our testimony. Di ba tayo po ang ilaw at asin ng sanlibutan? Yan po ang sabi ni Jesus Christ. Tingnan natin sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. Book of Matthew chapter 5, verse 13 and 14. Babasahin ko po para sa inyo, Mateo chapter 5, verse 13 at 14. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Salt and light of the world. Yan na po ang sabi sa atin. Tayo po ito mga born again Christian. Tanong ko, kailan nyo malalasahan ng salt? Kapag ito po ay natunaw. Kailan makikita ang ilaw? Kapag gabi. Kaya nga, mas nagiging maganda ang testimony natin kung may mga suffering tayong pinagdadaanan. Na pre-preserve natin ang mundong ito kapag maraming suffering tayong pinagdadaanan. God's way po yan niya suffering para tayo laging gising para sa Kanya.
Para magkalasa tayo dito sa sanlibutan ito, kailangan po natin ng suffering. Alam niyo po, paraan ito ng Diyos para yung ating testimony ay mapaganda sa katunayan. Alam niyo po, sino po ang walang testimony? Walang suffering. Kaya kapag humingi ka po ng testimony, wala silang masabi. Pas na lang po, pastor. Kasi nga wala po silang pinagdaan ng suffering sa linggong yon. Sister, brother, magbigay po kayo ng testimony. Saka na lang po, pastor. Ibig sabihin, walang pagkilos ang Diyos sa kanila. Natural yan nangyayari minsan sa fellowship o kadalasan. Kapag ganyan ang naririnig ko po na pas, iniisip ko lang po, simple lang. Alam ko na, walang pagkilos ang Diyos sa buhay ng brother o sister na ito. Kaya wala siyang masabi. Lagi ko mong sinasabi, look at King Solomon. Nabuhay siyang hari, nakapagsulat pa nga siya ng Book of Proverbs, Ecclesiastes, pero tignan niyo po sa Hebrews chapter 11, yung faith chapter, wala ang kanyang pangalan. Bakit? Dahil sa buhay niya, halos walang suffering. Puro pasarap ang naging buhay ni King Solomon. Naihanda na kasi lahat ng kanyang tatay na si King David. Nung bata pa siya, okay, ayos yung kanyang pakikitungo sa Diyos. Pero nung tumanda po siya, nagbago ang kanyang puso. Ang isa po sa dahilan na nakikita ko, dahil wala pong suffering. Dahil walang suffering, nagbago ang kanyang puso para sa Diyos. Ano ang testimony niya? Maganda sa pasimula, pangit sa huli. Di ba nasa Biblia? Dapat maganda yung huli, bagaman hindi maganda ang simula. Pero baliktad si King Solomon dahil wala po siyang gaanong suffering sa kanyang buhay. Ecclesiastes, siya mismo ang nagsulat nito. Ecclesiastes chapter 7, tingnan niyo po ang sabi niya. Nung pinag-isipan niya gamit ang kanyang karunungan ng mga bagay-bagay sa mundong ito, dito sa Ecclesiastes chapter 7, verse 1 at verse 8, ito ang kanyang naisulat. Ecclesiastes chapter 7, verse 1, ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid, at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Verse 8, mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Diba naisulat niya? Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Kaya nga maraming suffering. Parang hanggang nakapagtiis ka sa huli, maganda ang iyong testimony. Mas mabuti ang magandang pangalan kaysa, sabi niya, kaysa mamahaling pamahid, kaysa yung mga worldly things. Mas mabuti ang magandang pangalan. Ano po yun? Kung save ka, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Anong ibig sabihin nun? Mas mabuti yun kaysa yung BMW na sasakyan, mansion. Kaya halimbawa, ang pangalan mo po ay Michael. At kung born again Christian ka po, mas mabuti yung pangalan na yan. Bakit? Ligtas ka na. Napakaganda po. Mas maganda yung wakas. Bakit mas maganda yung kamatayan? Sabi niya sa verse 1, yes, kapag namatay ka na, makakasama mo na ang Diyos kung ligtas ka. Kasi sa mga born-again Christian, yes, ang araw ng kamatayan, ang pinakamagandang araw. Ang isa pang araw ng maganda, araw ng kaligtasan. Pangalawa, araw ng kamatayan. Kasi kapag namatay ka, dun muna makakapiling ang Diyos magpakailanman. Then, mas maganda yung wakas. Katignan niyo po yung wakas. Napapaganda yun kung may maganda tayong o marami tayong pagdurusa. Kaya magiging effective ang inyong testimony, mga brothers and sisters, kung may pagdurusa. Kaya nga, ano ang magiging tugon ninyo? Be confident. Yan po yung pangapat. Be confident because suffering, it's God's way to increase the effectiveness of your testimony. Anong ibig sabihin nito? Taas noo pa rin tayo kahit marami tayong pagdurusa. Confident tayo, natutulungan tayo ng Diyos. Confident tayo kasi ito ay pampaganda ng aking testimony. Ang mga brothers na maraming suffering, sila po yung hindi mawalan ng testimony sa church kapag nagfe-fellowship tayo. Ang mga brothers na may maraming pagdurusa, sila po yung tinitignan ng ilang mga brothers and sisters. Si sister o si brother o, grabe yung pinagdaanan yan. Yan ang hindi nila nakakalimutan. Madali nilang makalimutan kung yung testimony mo, make-up testimony lang, yung ginawa mo lang. Makakalimutan nila. Pero yung tunay na nangyaring pagdurusa, hindi nila makakalimutan. Maging ako po yung mga ilang brothers and sisters, hindi ko makalimutan ang testimony nila. Karamihan doon, yung pinagdaanan nilang pagdurusa na hindi maisip ng, hindi kayang tarukin
ng pag-iisip ng tao, pero naligtas o sinamahan sila ng Diyos. Hanggang ngayon, di ko po sila pwedeng banggitin, pero hindi ko makakalimutan ng kanilang testimony dahil sa kanilang paghihirap na iyon. Panglima, dapat maging matapang lang tayo kung may mga pagsubok. Bakit? Dahil sa mga pagsubok, nare-reveal ang kahinaan natin at nauunawaan natin na ang Diyos ay makapangyarihan at doon tayo pwedeng magtiwala lamang. Tandaan niyo po, kaya huwag po kayong manlupaypay, just magpakatapang ka lang. Gaya ng sabi ng Diyos kay Joshua. Magpakatapang ka lang. Bakit? Hindi dahil sa matapang ka talaga, kundi kasama mo ako. Hindi kita iiwanan. Ulitin ko po. Magpakatapang lang dahil ang ating mga suffering, yan po ang nagre-reveal ng weakness natin at nagre-reveal ng kalakasan ng Diyos po natin. Awit 34 verse 19. Tignan po natin. Awit 34 verse 19. Babasahin ko po. Marami ang kapigatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Maganda po. Bad news, marami ang kapigatian ng matuwid. Sino ang matuwid? Tayo. Good news, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. And that's why you can rely. Dahil sa verse na ito, pwede tayong magtiwala anuman ang sitwasyon mayroon kayo. Bakit? Dahil ililigtas, naroon ng Diyos para tulungan po tayo. Tingnan din natin ikalawang Korinto, chapter 12. 2 Corinthians, chapter 12. Ikalawang Korinto, chapter 12, verse 8 to 10. Babasahin ko po. Anong sabi ni Pablo dito? 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, panlait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ang ganda po, di ba? Nare-reveal yung kahinaan natin at nare-reveal naman po, on the other hand, yung kalakasan ng Diyos. Kaya magpakatapang lang po tayo. Si Pablo po, binigyan po siya ng tinik sa laman. Sa verse 7, tingnan niyo po, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magmayabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Ginamit po siya ng Diyos na isulat po niya ang karamihan, higit sa kalahati ng mga libro o aklat sa Bagong Tipan. 14 books. Pero binigyan po siya ng isang karamdaman. Sinasabi po ng mga biblical scholars, yung kanyang mata may karamdaman. Maaring may nana, di siya makakitang mabuti, maaring na, may amoy po siya talaga. Bakit? Para hindi siya magmalaki. Binigay yun ng Diyos at naintindihan niya, even nag-pray siya, pero sabi ng Diyos, okay lang na manatili kang ganyan, huwag kang mag-alala. Okay? Bakit? Sapagkat ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Isipin mo lang yung biyaya. Ikaw ba naman maging author o ginamit ng Diyos powerfully sa kanyang ministry? Hanggang ngayon, binabasa natin siya, di ba? Pero para hindi siya magyabang, binigyan siya ng tinik sa laman. Gayun din po tayo. Minsan, pag marami tayong nagagawa sa church, maraming suffering para hindi ka magmayabang. Para hindi mo sabihin na, dahil sa akin, kaya kayo naligtas. Hindi po, dahil sa Diyos. Kaya nga minsan, sa mga brothers and sisters na talagang gumagawa sa church, mas marami sa kanila ang pagdurusa. Way yun ng Diyos para sila mag-depend sa Diyos at maintindihan nila na ginagamit lang silang instrumento ng Diyos at hindi nila isipin na dahil sa kanila, kaya may Manila City Church o Philippine Life Word Mission. Ang Diyos ang gumagawa nito. Magpakatapang lang tayo. Bakit? Yung mga suffering na ito, nire-reveal niya ang ating kahinaan, pero sa kabilang banda, nakikita natin ang kalakasan ng Diyos. Tandaan niyo po ito. Tignan din po natin. Jeremias chapter 17. Verse 5, babasahin ko po. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Kapag may problema, sa Panginoon tayo dapat lumapit. Sumpain ang mga
lumalapit sa tao, umaasa sa kalakasan ng tao. Verse 7, mapalad ang tao na nagtitiwala. Tandaan niyo po ito. Panganim, pag may suffering, ang isa pong tugon natin, be thankful. Because suffering brings you closer to God and far away from sin. Yan din po ang isang instrumento ng Diyos para yung kasalanan ay mapalayo sa atin. O lumayo tayo sa kasalanan. At kapag malayo sa kasalanan, naturally, magiging malapit tayo sa Diyos. Unang Pedro chapter 4. 1 Peter chapter 4 verse 1. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sambatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Yes. Especially if we are sick. Kapag may sakit ka, di ba wala ka ng time para magkasala? Hindi mo na mapupuntahan yung pinupuntahan mong makasalanang lugar. Limited ka sa mga ginagawa mo, kaya napapakunti o paunti ng paunti ang magagawa mong kasalanan. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, mas napapalapit ka po sa Diyos. Kapag maraming problema, lagi tayong yumuyuko, lumuluhod sa harap ng Diyos. Pag maraming pagdurusa, kaya nga, ito po ang nagpapalapit sa atin sa Diyos. Alam niyo po, nung si David ay hindi pumunta sa digmaan at nanatili sa kanyang palasyo, doon po siya natisod. Doon niya nakita si Bathsheba. Ano pong nangyari? Nakagawa po siya ng murder and adultery. Tandaan niyo po yan. Kung paisi-isi ang buhay, yun, nanunukso si Satan. Kaya kung very good lahat ang buhay niyo po, ang dali ni Satan makakilos sa buhay po ninyo. Kung walang suffering. Ganyan din po si David, di ba? Nung okay, hindi siya sumama sa digmaan, nandun lang sa palasyo, pasipul-sipul maaari, patingin-tingin, nakita po niya ang isang magandang babae. Ginamit ni Satan yon para siya tisurin. Tandaan niyo, brothers and sisters, kapag maraming suffering, especially kung nagkasakit ka, kung naging limited ang iyong mga ginagawa, okay lang yon. Nagiging closer ka sa Diyos at napapalayo ka sa kasalanan. Yan din po ang sabi ni Santiago. Tingnan natin, James, Santiago chapter 5 verse 13. Santiago chapter 5 verse 13. Santiago chapter 5 verse 13. Babasahin ko po para po sa inyo. Aklat ni Santiago 5:13. Mayroon ba sa inyong nagdurusa, manalangin siya? Mayroon bang masaya, umawit siya ng papuri? Kung may hirap, may pagdurusa, di ba? Kung wala na tayong magawa, nagpipray na tayo. Pero pangit po yon. Yung pong wala ka nang magawa, kaya ka lang nagpray. Hindi. Kung may pagdurusa, magpray ka kaagad. Mas maganda po. Hindi po ang last option natin ay prayer. Ang first option natin dapat ay prayer. Kapag may pagdurusa, it is a process for you to become closer sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, be happy kapag may pagdurusa. Okay? Last na po, bago tayo magtapos, ito pero ang dapat nating tignan sa mga suffering. May dalawang uri po kasi ng pagdurusa. Kapag nagdurusa kayo, pwede nyo pong i-apply yung 6 na sinabi ko. Pero pang-7 ito. I-check nyo muna saan nanggaling ang pagdurusang iyon. May dalawang uri ng pagdurusa. Unang Pedro, tingnan din po natin, chapter 3 verse 17. 1 Peter chapter 3 verse 17. Babasahin ko po. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Be careful po. Minsan may mga nagsasabi, ito ay suffering, okay lang dahil sa tingin ko, yan ang kalooban ng Diyos. Pero hindi nila alam, nagsasuffer po sila. Bakit? Dahil sa maling mga desisyon nila, walang kinalaman sa Diyos. May suffering po sabi dito, okay lang sabi, na magdusa tayo sa paggawa ng mabuti. Yun ay kalooban ng Diyos. Pero, may pagdurusa dahil gumawa tayo ng masama. Kaya dapat maging mag-ingat po tayo. Alam niyo po, karamihan ng suffering natin, hindi naman po talaga dahil sa pangalan ng Diyos, dahil ginagawa natin ang kalooban niya. Pero karamihan sa pagdurusa ng mga Kristiyano sa panahon natin, dahil po sa mga maling desisyon nila sa buhay. At dahil po sa kasamaan o mga kasalanang nagagawa nila. Kaya be careful. Okay? Kasi minsan, hindi natin nadidiscern. And yet, proud pa tayo. Ito pa
grow. Pero hindi niya alam, yung palang pagdurusa niya ay hindi dahil para sa kalooban ng Diyos. Result lang po yun, pasensya na po sa term, ng kanyang foolishness. Okay? Desisyon at maling pamamaraan sa buhay. Minsan ganito po ang nangyayari. Gusto ko pong banggitin sa aking experience. May mga tao po na hindi paligtas na stroke. Ngayon, dahil wala na silang magawa, nakapakinig ng Bible seminar. Nung nakinig na ligtas. And then, na-stroke na po kasi, and then maaring second stroke na matay. Pero ano pong iniisip ng tao? Wala, dahil yan, sumama ka. Foolishness. Yun po ay dahil hindi na maganda ang kanyang kalusugan. Dahil maybe nung hindi pa po siya ligtas, marami siyang bisyo. Kaya nung nasa church siya, buti na ligtas. Pero dahil hindi ito alam ng mga tao, sisisihin pa nila ang Diyos. Mali po yung ganun. Pero tayo alam po dapat natin. Pero kapag ang born-again Christian nakagawa ng masama, bilang disiplina, pinarusahan siya ng Diyos, kaya siya nagdurusa, result po yun ng kasamaan niya. Kaya dapat makita nyo. Kasi sa pagdurusang yun, hindi siya masaya. Alam nyo po, kung sa pagdurusa ay masaya ka, ang ibig sabihin noon, yun po yung paggawa mo ng mabuti. Pero sa pagdurusa ay malungkot ka, ang ibig sabihin noon, palo kasi yun ng Diyos. Kaya yan po yung dalawang uri ng pagdurusa. Result ng paggawa mo ng kabutihan para sa Diyos, o yung paggawa mo ng kanyang gawain, or result ng kasalanang ginawa mo. Saan po kadalasan ng pagdurusa natin? Doon po sa maling ginagawa natin. Halimbawa, brother o sister ka na. Ngayon, inaabot ka po ng alas 3 ng madaling araw sa pagkakalkal mo ng Facebook, panunood mo sa YouTube ng walang kabuluhang bagay. Sabay nagkasakit ka, sasabihin mo ngayon, brothers and sisters, ipag-pray nyo naman po ako, maaring para sa kalooban nito ng Diyos. Mali. Palo yun. Simple lang po. Kaya kung may pagdurusa kayo, i-check nyo po ang inyong sarili. Okay? Maring katigasan ng ulo, kaya tayo nahihirapan. Alam niyo po, bakit maraming paghihirap minsan? Dahil po sa katigasan ng ating ulo. At ito po ang nangyayari. Kapag nangyayaring pagdurusa, tingnan natin, last verse, Proverbs 19. Kawikaan chapter 19, verse 3. Proverbs chapter 19, verse 3, babasahin ko po. Ang kahangalan ng tao ang sumisira sa kanyang landas at ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Yes, yung kahangalan mo at kasalanan mo, kaya ka nagdurusa. And then, ano pang gagawin minsan sa puso nyo, nagagalit kayo laban sa Panginoon. Kaya ko po ito tinuro. Tignan nyo po lagi kung mayroon kayong paghihirap. Ito ba ay result dahil nabubuhay ako para sa kalooban ng Diyos? O resulta lamang ng paggawa ko ng kahangalan? And then, tignan nyo, nagagalit kayo sa Diyos. Hindi po magandang tignan. Kaya suffering is a common experience for born-again and non-born-again Christian. And I hope, natuto po kayo at may nalaman kayong lesson sa ating pinag-usapan ngayon. At the end of the day, in everything you have to be thankful. Okay? Kasi God is always in control. Tandaan niyo po yan. Kaya hopefully, natuto po tayo sa suffering na ito. Ulitin ko po, ibuod ko po, background ng suffering dahil po sa kasalanan. Okay? Perspective natin sa suffering, makikita natin ito sa mga kwento sa Biblia, and then dapat alam niyo po yung attributes ng Diyos. Laging isipin kung may suffering, ang inyong paningin dyan, in control ang Diyos. All beautiful, all wise, awesome God meron ako. Kaya ko to. And then, ano po yung tamang tugon sa mga suffering? Una po, be joyful. Number 2, learn. Pag may suffering, isipin mo lang, ano ang gustong ituro sa akin ng Diyos? Number 3, be patient. Number 4, be confident. Bakit? Kasi ini-increase lang ng Diyos ang testimony mo, yung effectiveness. Number 5, be courageous. Magpatuloy ka lang. Bakit? Kasi nare-reveal doon ang weakness mo at kalakasan ng Diyos. And number 6, be thankful. Bakit? Nagiging closer ka sa Diyos at napapalayo ka sa kasalanan. And number 7, pag may suffering, tingnan mo, may dalawang uri ng suffering. Result ng pamumuhay mo para sa Diyos at result ng kasalanan mo. Okay? I hope you learn many things today about suffering. Ito po ay isang mahalagang topic sa Christian living kaya dapat niyong matutunan. At sana po, i-meditate niyo po ito
Sakaling ngayon po intermittent ang connection, paputol-putol lang inyong pakikinig at hindi nyo napapakinggang mabuti, mamaya po sa YouTube balikan po ninyo. Mahalaga na naulit-ulit ang mga sermon at napagbubulayan po ninyo. For now, we will close or we will finish. Thank you for listening. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray. Dakila at mahabagin naming Amang Diyos sa langit, marami pong salamat. Salamat po sa patuloy niyo pong pagtuturo sa amin para po sa paglago ng aming mahihinang pananampalataya. Patuloy po naming dinadalangin ng lahat ng kapatiran, Panginoon, na nasa pagdurusa. Sana po makita po nila kung ito ba'y resulta ng kanilang kasalanan o di kaya'y alinsunod sa kalooban ng Diyos dahil sa kanilang paggawa at pamumuhay para sa iyong banal na kalooban. At nawa, Panginoon, sa mga suffering namin na ito, malaman namin kung paano po kami tutugon. At nawa, Panginoon, habang kami po ay nagdurusa, sana makita ng mga tao ang liwanag sa amin at magsilbi talaga kaming asin sa sanlibutan ito. Sa mga sandaling ito, Panginoon, kayo pong nakakaalam ng sitwasyon ng mga kapatiran. Kaya lagi niyo po silang ingatan physically at spiritually. Muli po ang pagpapasalamat at pagpupuri ay gusto naming ibalik sa inyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming pong salamat sa inyo.